sa lahat po ng mga politikong mga kawatan, mamatay na kayong lahat. Ganon din dito sa mga drug lord, kagaya ng may-ari na nahulihan diyan sa Liloa na galing sa Surigao na drug lord, itong isang congressman ito, mamatay ka na rin. At dito naman sa mga bashers kong mga pangit, ay hindi naman daw kumaripas ng takbo itong si Trillanes. At nanood daw sila. Ay nanood ka lang pa sa television, ay ako nandoon. Kulang pa kayo sinabi ko. Mabuti nga, sinabi ko, kumaripas lang takbo si Trillanes Hindi ko nga sinabi na bukod doon sa pagkaripas si Trillanes ng takbo, nag-igit pa. Sabog ang igit-igit ni Trillanes. Pinahiram lang yan ng janitor ng pantalon. Tapos kukomment-comment ka dito na wala ka nalalaban. Yun ang sinasabi ko. Kasi pangit ka. Dahil yan, lalo ka pang papangit. Ayan. At siyempre, dito naman sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers ko, yung viewers na hindi malasado yung viewers na hindi nag-i-skip ng ad at saka yung tinatapos yung video. Sa inyong lahat, malapit na, on the way na, yung swerteng ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Ayan. At maliban dyan, lalo pa kayong gaganda, gugwapo, at tatalino. Hindi kagaya nitong mga nagko-comment ng walang alam na kumakampi pa rito kay Trillanes na nag-iisa ang bayan. Aba, bobo na nga, lalo kayong mabubobo, lalo kayong papangit. Ayan po at anyway, sa totoo lang po ay hindi ko napansin na mayroon palang isa raw yan sa congressman na nagtanong or nag-interrogate kay President Duterte. Ito pala ay hindi ko akalain na mayroon palang nakasingit na alien. Alien po pala yung isa sa nag-interrogate kay President Duterte. Pero bago po natin ipapanood yan, ay uulitin ko lang po, kung inyo pong napapanood yung mga, lalo na yung saganang mamamayan, na kung saan po isa po dyan ay nandyan lagi na bisita si Congressman Marcolita, siya na po mismo ang nagsabi na yung Quadcom na yan ay Quackcom. Kung doon po sa mga nagdodoktor-doktora ng tawag po dyan, quack doktor. Diyan naman po, nagkokunwari sila matatalino, yan naman po daw ay tawag dyan ay quackcom. Kasi, yes, sinabi naman, kapos sa utak, kapos sa kaalaman itong mga nag-imbestiga kay Duterte na kung saan ipinakita lang nila, i-highlight lang nila yung kanilang mga kabubuhan. At yan po ay eksaktong sinabi yan ni Congressman Marcolita. Ayan. So, ibig sabihin, tigil na. Tigil na kasi lalo pang lumabas yung kabubuhan at katanghan ninyong mga Quadcom kayo. Tigil na. Naaawa na talaga ako sa inyo. Magmula kay Atty. Topacio hanggang yan ngayon kay Atty. Kung Marcolita, sinabi na, maging yung abogada na lagi naka-Pilipinyana na parang pinutol na drum, ay tanga. Walang alam. Kaya nga sinasabi ni, ni Atty. Topacio, kung ang makakapanood dito kay Luis Tro ay bobo, magmumukhang matalino itong si Luis Tro. Pero kung ang makakapanood kay Luis Tro ay matalino,
abay magmumukhang tanga at bobo itong si Luis Tro. Tama. Anyway, mapunta na po tayo dito sa interrogation ng alien. So, ito, maniwala kayo. Hindi ko talaga akalain ito, may nakasingit palang alien na nag-interrogate kay President Duterte. At yan ay panoorin niyo po muna, ipapanood ko muna sa inyo. At hindi kayo na po maalam tumingin kung ito nga ba ay alien. Kasi tingin ko naman kasi bagay malabo na yung mata ko eh. Tingin ko kasi alien. Pero depende sa inyo kung anong tingin niyo. Papanood ka po muna sa inyo. Puro mahihirap dahil hindi na afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Aywan ko, sir. Ikaw lang makasagot niyan. Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. 1 point. Payag po kayong maimbestiga at mag-imbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon, may pera lang. 2 points. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, Tiga. ICC. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ito ba ay alien? O ano, alien ba yan o ano? Malabo kasi yung mata ko mga kababayan. Pasensya na po kayo at tingin ko kasi unang-una dito pa lang sa buhok niya ay may kakaiba na. Ayan. Tapos yung bunganga niya nakaganyan na. So, ano kaya ang tingin niyo dito? Tika ha? Sige, i-play ko lang muna. Sandali ha? Sige, kumpletuhin na lang muna natin. Po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Former President, yes? Ako yun, sir. Yes. Your response? Can you turn the mic on? Please? Thank you. DDS. Sila naman ang gawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. 3 points! That's the correct term. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Oh, yung hiwi mo, yung hiwi. Wala tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Matindi ang hiwi Chair, nila. willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon sa ICC na pangalanan ang mga biktima ng pagpatay Yang hiwi. sa Davao ng BTS, however you call it, simula nung kayo ay mayor hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan kung sino ang namatay. You have to go to the register of what is it? Tingnan mo. Oh, ayan, naka 3 points ngayon. Tingnan natin ha. Huwag ko sa akin. Kasi ang sinasabi niya, Ginoong Pangulo, teka ha, kunwari ako nag-interview sa kanya. Teka. Ginoong Pangulo, willing ka ba na pangalaan, teka ha, at hindi pala kumpleto, dapat ganito. Ha? Dapat ito pala, kasi dapat kumpleto eh. Pagkakanta ito na. Ito, oh. Yan. Di ba? Tingnan niyo naman yun. Tama ba?
Magkasing kan ba? Magkasing buhok ba kami? Ayan. Sa paggamit nyo, Yan. PNP lang inyong death Sige. fund through the reward system. Tingnan ko kung magkapares kami. Ngiwi, I have never said that I am willing to admit the existence of BDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President, Ay, alien nga yan, alien. po kayong pag-ibig Okay. sino-sino ang nasa drug war watch list. Alam niyo ha? So, ibig sabihin, tika, ayusin natin, ha? Ayusin natin. Kunwari, yan, ganyan. Ay, kasi wala palang sombrero eh. Ganito. Kunwari, ako magtatanong ako kunwari yung alien. Ayan, kunwari ako yung alien, oh. Ayusin lang natin. Ginoong Pangulo, willing po ba kayo na pangalanan nyo yung sinasabi nyong 6 na pinatay ninyo? Siyempre, si President Duterte ang sasagot. Hindi ko na yun, sir, alam kung anong mga pangalan. Hindi ko na tinanong. Kasi nga, pagkatapos kong patayin, nilagay ko sa bangka, tinalian ko ang kamay, tinalian ko ang paa, hinulog ko sa dagat. Bakit mo hanapin sa akin ang pangalan ng mga 6 na pinatay ko? Ginoong Pangulo, ito ang second question ko. Ginoong Pangulo, willing ba kayo na pailalim sa investigasyon ng ICC? Sagot Mr. Duterte. Sipain ko pa sila. Ayan. Tapos, ako naman ulit. Ginoong Pangulo, dahil sa yung war on drugs, ito dapat, Ginoong Pangulo, ha? Ito, last na talaga itong tanong ko. Ginoong Pangulo, dahil ito na yung last na tanong ko sa iyo, gwapo ba ako, Ginoong Pangulo? President Duterte ngayon ang sasagot. Sabi ngayon, hindi pag-ibig. Oo. Gwapo ka man, ang problema lang, sobrahan ka ng ngiwi. Ayun ang end na po doon yung ating kwento tungkol dito sa nag-interpolate na alien. Ayan. Grabe. Sobra, no? Imaginin mo yan. Ang lakas-lakas ng loob. Tapos, putang ina. Ang lakas-lakas ng loob. Ganyan ang mukha. Ay, hayop. Ay, naku, Diyos ko. Sige, tapos na. At ikuhan ko na. Isauli ko na itong sombrero ko. Pero kitang-kita, parehong-pareho, di ba? In-order ko agad-agad dito, pinadeliver ko dito para siguradong para. Tingnan nyo, ha? Ayan yan yung kanyan, ha? Kung pareho kami, ha? Tingnan mo, nag-effort pa talaga ako para ma-achieve ko yung parehong-pareho. Ayan. Iwas muna natin dito at nakaka-nervyos siya ito. Ayan po. At siyempre bago po tayo pupunta doon sa ating topic, sabi ko nga po ay kaunting-kaunti na lang po yung ating idadagdag na ating mga subscribers. Yun at para masimulan na po natin yung ating raffle draw. At
Doon po sa mga pangit na mga nag-comment, sabi ko naman sa inyo mag-subscribe na lang kayo dito sa channel ng channel ko or Birana Live Studio TV para gumanda kayo or gumapo kayo. Yung isang kwan dyan, yung isang nag-comment nang hindi naman daw kumaripas ng takbo si Trillanes, ay sus, grabe ang itsura. Hindi mo malaman kung mukhang hayop o mukhang tao ba. Hindi mo talaga malaman kung mukhang hayop. Anyway, sabi ko nakakaawa itong mga taong to. Hindi, sabi ko nga hindi lang yung pagkakaripas ni Trillanes. Hindi ko nga sinabi rin ito, nagkaigit-igit pa yan Pinahiram lang ng janitor ng kongreso. Yan si Trillanes ngayon, kasi nagkaigit-igit sa luwal niya. Hindi ko na dinagdag yun. Sinabi ko lang, kung maripas lang takbo. Nag-react naman kayo. Itong mga pangit, alin pa yung mga pangit yun ang mahilig mag-react? Ano kaya kung palubuhin ko yung mga bayag at mga bilat ninyo, palaparin ko yung mga bilat ninyo, itapal ko dito sa noo ninyo. Or kung lalaki ka pa, lubuhin ko yung bayag mo hanggang sa yan na yung gagamitin mong upuan. Sa halip na magkon kayo, kulang, sabi ko kulang yun Hindi lang yun nag-igit-igit. Kun pa, sobrang karipas niya nagkalaglag-laglag pa yung nag-iisang bayag niyan Trillanes? Kasi di ba nag-iisang bayag na lang yan? Yan ay kumpirmado yun at yan sinasabi ni President Duterte noon pa. Nag-iisa na nga lang, nalaglag pa. So ibig sabihin, hindi lang yung kumaripas. Kumaripas ng takbo, sa sobrang takot nagkaigit-igit, hindi lang yun, nalaglag pa yung nag-iisang bayag. Tingnan mo, nadagdagan pa nga. Kayo ng comment. Palibasa mga pangit kayo. Mga itsura ninyo, parang itsura ninyo, parang daga na yung kagaya ng congresswoman na diyan sa Marikina, na ang hilig din mag-Pilipinyana, na mukhang daga. Kagaya rin itong si parang pinutol na drum na bugada na yan, naka-Pilipinyana lagi. Kitang-kita mo yung pagiging pa nito Kitang-kita mo na yung araw-araw. Iba-iba yung Pilipinyana. Yan na yung resulta ng bayad nila dyan sa tuwadkom na yan. Yan ang resulta. Tingnan mo itong si Kwan. Si Abante, dati nung sinisita natin yan, hindi na nagsuot ng relo. Maging si itong si mukhang hindi ko alam kung paano ko ihambing ang mukha nito si Paduano na ito. Naka-Rolex din. Yan na yung resulta noong mga ibinabayad ni Romualdez diyan sa mga hearing na yan. Imaginin mo, 1 million to 10 million. Depende raw pala yan sa ganda ng kanilang pagtatanong at mapipin down yung kanilang tinatanong. Ang problema, hindi nila napin down si President Duterte. Aywan ko lang kung mayroon bayad yan mga yan. So, ibig sabihin, baka minimum 5 million, may bayad pa rin. Ganyan po yan. So, ngayon, kumpirmado na po yung aking blind item kahapon sa inyo. Itong si Ace Barbers ay sa kanya po yung sasakyan na pinaglagyan ng mga shabu na nahuli dyan sa Liloan Port. See? Yan po yung mga shabu na yan galing sa Surigao na i-distribute dyan sa Leyte. So yun. Ilang pa yun? 300 plus million. 300 plus million pesos yung shabu ang halaga. So, ilang kayang mga kabataan ang sisiraan nito mga ito? Dahil yan. Ikaw pa naman ang nag-iimbestiga, nandiyan ka sa drugs and dangerous drugs ka. Chairman ka ng dangerous drugs. So, Mr. Barbers,
tatanungin lang po kita, kailan mo po iimbestigahan yung sarili mo? Kasi ang sinasabi po diyan nandiyan naman po yan sa Surigao Media, na pag-aari mo, at yung pangkapatid mong gobernador na si Lindon, Barbers, imaginin mo, kung gaano kayo kaswapang sa pera, kung gaano kayo nagwawaldas ng pera. Yung mga tinitirhan ng yung mga nagtatravel ng mga shabu na yan, yung hotel na tinitirhan nila, government office pala, governor's office ang nagbabayad. Pati paglamon ng mga animal. Talagang kwan. Saan pa ba natin ngayon pupulutin itong ating mga mahihirap na kababayan? Mga kababayan, wala na po talagang matino ang nandito sa ating gobyerno ngayon. Wala na pong matino. Dito na po ninyo makikita yung pagiging aswang nitong mga nandyan sa gobyerno. Paano hindi maging aswang itong mga ito? Yan yung mga sumisip-sip ng dugo nitong ating mga mahihirap na kababayan. Kadami-dami nating mga kababayan ang wala ng masaing. Pero nagpapasasa kayo sa pira ng kabanang bayan. Na samantalang hindi naman nyo pira yan, ang kakapal lang talaga ng mga mukha ninyo. See? Imaginin mo, naka-check-in sila dyan sa isang hotel dyan sa Surigao, tapos ang nagbabayad, governor's office, opisina ng gobernador. Tingnan mo. Hindi na po maikakaila yan dahil lutang na po yan, pumutok na po yan. Barbers, pag hindi mo inimbestigahan ang sarili mo rito, baka ikaw ang gugupitan ko. Tandaan mo yan. Sumuko ka na. Ipakulong mo na yung sarili mo. Maliwanag na yan. Hindi nagbabago yung stand ng mga PDEA na nandiyan sa Surigao. Nasa iyo yung sasakyan. At kayong dalawa ang nagmamayari dyan ng kapatid mo, gobernador sa Surigao. Sumuko ka na. Bago pa lang kita magupitan. Dahil ako ang certified barbero. Ikaw, apelyido mo lang yung barbers, ako mismo ang tagagupit. Ang kakapal ng mukha ninyo. Sobra ang kakapal ng mukha ninyo. At ikaw naman hingiwi. Ayan. Ikaw naman hingiwi. Yung itsura mo na ang kapal ng mukha mo, na magpapakita ka sa television, na ganyan ang itsura mo. Ayan. Di ba? Ayan o, di ba? O, maging, pag nag-side view, tingnan mo side view. Pag nag-side view, tingnan mo, ganyan. O, yan, side view yan, di ba? O. Ay, sos. Kaya sinasabihan kayo ni Atty. Topacio at Atty. Marcolita na mga hunghang kayo. Mga wala kayong utak. Sabagay, magkakaroon ba ng utak yung ganyan isura? Ito, kagaya nito. Ayan, mukhang alien. Di ba? Wala talaga. Sira yung mga ulo ninyo. Tingnan mo. Hindi kaya sinusuplayan ka ni Barbers ng pon? Ha? Yung iba na, hindi kaya may supply sa si Barbers? Baka nasobra. Hoy, ikaw na alien ka.
Teka. Yeah. Ikaw na alien ka. Paalala ko lang po sa iyo, ha? Lahat ng sobra masama. Ay bakit? Wala na bang bukas? Inubos mo na yung isang balding shabu. Ay putang ina. Hayop. Ayan. Di ba? Okay, tanggalin natin. Nakakawala ng mod. Ayan. Di ba? So, alam nyo na mga kababayan, kunwari nag-iimbestiga na sa dangerous drugs sa chairman ito, siya rin pala. See? Grabe. Sobra na kayo. At ito naman putang inang ko na ito, Romualdez ito, mga kababayan, para lang malaman ninyo, na habang naglalangay kayo sa baha dahil dyan sa sunod-sunod na bagyo, ayun, nagsasayawan ng mga putang ina. Ha? Lamon sila ng lamon ng baboy. Kung ano-ano pang mga stick ang nilalamon nila. Sa bawat sana subo ninyo, putang ina nyo, maimpatso kayo at matuluyan na sana kayong bumarada sa lalamunan ninyo, mga nilalamon ninyo, at mamatay na lang kayong lahat. Dahil habang lumalamon kayo ng mga kung ano-ano mga masarap na pagkain dyan, itong mga kababayan natin na hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover sa hirap ng pinagdaanan nila dahil sa bagyo, wala man lang kayo maitulong. Kung may maitulong man kayo mga putang na ninyo, isang sardinas, isang noodles, 2 kilong bigas, buwak ka ng ina nyo. Sana nga lang itulot ng Diyos na mag-cross ang landas natin para gupitin ko na yung mga lalamunan ninyo. Sana nga lang. Nakatanim na dito sa utak ko yung mga gugupitin ko ang mga ngala-ngala. Pero mukhang mag-iinit na naman ang ulo ko at kailangan natin i-display yan. Yan po yung yan po yung nag-interpolate kay President Duterte na ang sinasabi niya. Teka, dapat kompleto. Ayan, para terno kami. Ginoong Pangulo, pwede mo bang pangalanan yung mga sinasabi mong pinatay mong 6 na tao? Hindi man ako nagtanong na, kay patay naman yun. So, meron ba kayong mga listahan na Ginoong Pangulo ng mga metrics na sa drugs list? Hindi man ako bookkeeper, sir. Dapat yan, tanong mo sarili mo. Ayan. Kita mo na yung kabubuhan. Lahat ng mga putang inan to, mga bubo mong hayop na to. Sa totoo lang. Nag-aaksaya lang ng pira itong mga hayop na to. Mga buisit na to. Kahihiring dyan, mga animal kayo. Wala kayong mapapala. Unang-una, kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapipindown si President Duterte. Dahil matalino yan, hindi kagaya sa inyo, mga lusaw ang utak ninyo dahil sa kahihigop ng pulburon. Kahihigop ng shabu. Yan ang pakatandaan ninyo, kaya tigil nyo na yan. Isa pa mga kababayan, kaya pala sumugod itong si BP Sara doon dahil nakakuha siya ng information na nandyan din pala sa loob ng Kongreso yung mga taga-ICC. So, mabuti lang at naagapan ni BP Sara at dinarhan nga niya dyan ng dinala na dyan yung mga gwardiya niya. So, ang taraidor talaga itong administration ito. Nandiyan na pala sa ICC, ay sa loob mismo ng Kongreso, mga ICC. Ganyang kataraidor itong
bangag na ito. Kaya ito, pag nahuli ko rin ito, ilulublob ko sa isang drum na shabu ito hanggang sa magtay. Bullshit ka. Anyway, kaya mukhang hindi maganda yung timpla ko. So, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. Maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe. At hayaan po ninyo. At ginagarantiya ko ito na hindi kayo nagkamali sa pag-subscribe sa Birana Live Studio TV. Dahil sinabi ko kanina, ang una pa lang, on the way na yung mga blessings na para sa inyo. At muli ka pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po na may mga sakit kong mga subscribers, may mga problema sa buhay. Pagalingan mo na po sila, Panginoon. At maraming salamat po sa inyo. At bilang panghuli, yung lagi kong sinasabi rito pagka tapos na ako magdadaldal, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.